Hindi lahat ng kasal ay pinipili dahil sa pag-ibig. May mga kasal na pinapasok dahil wala ka ng espasyo para tumanggi. Kapag ang dignidad mo ay naging negotiable at ang katahimikan ay may presyo, sino ang talagang may hawak ng kapangyarihan? Isipin mong pumirma ka sa isang papel na hindi mo kayang ipagmalaki, pero kailangan mong panindigan habang ang lahat sa paligid mo ay kumbinsidong tapos na ang laban. Makinig hanggang sa huling sandali at ikaw mismo ang magtanong sa sarili mo kung hanggang saan ka lalaban kapag ang pagkatao mo na ang isinusugal. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang bumangon si Lori. Diretso sa kusina, nakasanayan na ang galaw ng katawan kahit parang naiwan ang isip sa kung saan. Binuksan niya ang ref, kumuha ng itlog, kanin, at ang huling hotdog na natira. Parehong baon na naman para kina Ana at Miguel. Habang umiinit ang kawali, sumulyap siya sa sala. Nandoon pa rin ang framed photo ni Marco. Suot ang barong mula sa burol. May itim na laso sa gilid. Hindi niya pa kayang ilipat. Hindi rin niya kayang titigan ng matagal. Maingat niyang inayos ang baon sa mesa. Parang may dapat patunayan sa sarili na kaya pa ring ituloy ang umaga. Lumabas si Ana mula sa kwarto. Nakapulupot ang kumot sa balikat. Tahimik na umupo. Sumunod si Miguel. Mabagal ang hakbang. Parang laging may kulang sa paligid. Kumain silang tatlo na may tunog lang ng kutsara sa plato. Walang nagbiro, walang nagtanong. Hanggang sa si Miguel ang unang nagsalita. Mahina. Halos parang tanong sa sarili. Mama, kailan uuwi si Papa galing sa trip? Napatigil ang kamay ni Lori sa paghahain ng kanin. Pero agad din niyang ipinagpatuloy. Parang walang narinig. Pagdating sa eskwela, sinalubong siya ng ingay ng umaga. Mga batang naghahabulan. Guro na nagmamadali. Bell na paulit-ulit. May tumawag sa kanya mula sa kabilang hallway. Good morning, Mrs. Alonso. Tumango siya at ngumiti. Reflex na lang. Ilang beses na niyang narinig iyon simula nang bumalik siya sa trabaho at wala ni isa ang nagtanong kung gusto pa ba niyang tawaging ganoon. Sa faculty room, may inabot sa kanyang papel. Para pirmahan, may maliit na notes sa gilid. Condolence. Wala nang dagdag na salita. Parang sapat na yon. Tinapos niya ang klase na parang nakaprograma. Nagsusulat sa pisara, habang ang isip ay nakatutok sa orasan. Pag-uwi niya ng hapon, mabigat ang paa niya sa bawat hakbang papasok ng bahay. Pagbukas ng pinto, una niyang napansin ang ilaw sa dating opisina ni Marco. Bukas na naman. Huminto siya sandali. Nakatitig sa liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto. Kahit alam niyang walang tao roon. Hindi niya binuksan. Hindi rin niya pinatay ang ilaw. Parang mas ligtas na hayaan na lang. Sa hapagkainan, mas tahimik si Miguel kaysa kanina. Nilalaro lang ang kanin. Inuulit-ulit ang hugis gamit ang kutsara. Si Ana naman ay may hawak na maliit na notebook. Pero ang mata niya ay palihim na sumusulyap sa mga sobre sa mesa. May puti, may kulay Manila, may ilan na hindi pa binubuksan. Isa-isa niyang binibilang, hindi halata. Pero may ritmo, parang siguradong darami pa. Nang dumating si Lori, agad niyang itinabi ang notebook. May dumating na sulat kanina, sabi ni Ana. Neutral ang boses. Tumango lang si Lori at inilagay ang mga sobre sa isang tabi. Hindi pa rin binubuksan. Linggo na naman nang dumating si Victor. Eksakto sa oras, tulad ng dati. May dala siyang 2 paper bag ng groceries at isang supot ng prutas. Kumusta kayo? Tanong niya habang inaayos ang mga dala sa mesa. Parang kanya pa rin ang bahay. Walang naghahabol sa tanong niya. Parang alam na niya ang sagot. Sinulyapan niya ang mga bata at ngumiti. Alam niyo naman, pamilya pa rin tayo. Tumango si Lori, kahit hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin noon ngayon. Umupo silang 4 sa sala. Si Victor ang unang nagsalita tungkol sa mga bayarin, sa mga kailangan ayusin, sa mga bagay na huwag munang isipin. Hindi pa siya humihingi ng kapalit, pero ramdam na ni Lori ang direksyon ng usapan.
Habang nagsasalita si Victor, napatingin si Lori muli sa framed photo ni Marco. Parang mas malinaw ang ngiti nito ngayon, mas mahirap unawain. Sa labas, dumaan ang hangin, gumalaw ang kurtina, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Lori na kahit umiikot pa rin ang mundo sa kanya, may unti-unting bumibitaw. Isang normal na hindi na niya kayang balikan at isang katahimikang hindi niya pa alam kung paano haharapin. Hindi na niya pinatagal ang sobre. Pagka-uwi pa lang, bago pa man magpalit ng damit, kinuha na agad ni Lori ang puting envelope na matagal nang nakapatong sa mesa. Mabigat ito sa kamay kahit manipis, parang may laman na hindi papel. Binuksan niya ito ng diretsyo, walang paghinga. At doon bumungad ang salitang hindi niya agad binigkas sa isip. Final notice. Nakalimbag ng malinaw, walang paligoy. Naka-address ito sa bahay nilang mag-asawa, sa apelyidong Alonso na pilit pa ring ginagamit ng lahat. Hindi pa niya nababasa ang detalye, pero sapat na ang unang linya para mapatigil siya sa kinatatayuan. Hindi na siya naghintay ng kinabukasan. Kinabukasan, dumiretso siya sa bangko, suot ang parehong blouse na ginamit niya sa eskwela. Parang ayaw niyang magpalit ng katauhan. Mahaba ang pila, pero hindi niya ramdam ang oras. Nang tawagin ang pangalan niya, umupo siya sa harap ng teller na may maayos na ngiti at sanay na boses. Inilahad niya ang sulat, ipinaliwanag na balo na siya, at naghahanap lang ng paliwanag. Tahimik na nag-type ang teller, tiningnan ang screen at bahagyang nagbago ang ekspresyon. Ipinaliwanag sa kanya na naka-mortgage ang bahay. Hindi isang beses, hindi isang kasunduan. May dokumentong may petsa, may halaga, may pirma. Pirma ni Marco. Hindi niya kailanman nakita ang mga papeles na yon. Hindi niya kailanman nilagdaan ang kahit isa. Sinabi pa ng teller na may utang sa 3 institusyon, magkakaibang petsa pero pare-pareho ang halaga. Parang hinati-hati ang isang desisyon na matagal nang pinagplanuhan. Habang nagsasalita ang teller, tumatango lang si Lori pero parang may bumubukas na bahagi sa loob niya na hindi niya kayang isara. Nang tanungin niya kung ano ang maaari niyang gawin, sandaling nag-isip ang teller bago nagsalita. "Ma'am, mas mabilis po siguro kung makikipag-usap kayo sa patriarch ng pamilya niyo." Hindi ito sinabi bilang utos, kundi parang praktikal na payo, parang normal lang. Patriarch. Parang may hierarchy na hindi niya alam na pinasok niya. Nagpasalamat si Lori, kinuha ang mga kopya at tumayo na, parang maayos pa rin ang tuhod niya. Sa labas ng bangko, doon niya naramdaman ang panginginig, hindi sa takot, kundi sa hiya. Parang biglang may mga taong nakakaalam ng isang bagay tungkol sa buhay niya na siya mismo ay hindi alam. Parang may lihim si Marco na hindi siya isinama. Kahit mag-asawa sila. Sa jeep pa uwi, hawak niya ang folder ng mahigpit, parang baka mawala ang katotohanang nasa loob. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagdasal. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas. Pinapanood ang mga taong may kanya-kanyang pupuntahan, may kanya-kanyang problema na hindi niya alam. Pagdating sa bahay, nadatnan niya sina Ana at Miguel sa sala. May takdang aralin si Ana. Nakabukas ang notebook, pero malinaw na nag-aabang. Si Miguel naman ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng lumang kotse, tahimik na tahimik. Inilapag ni Lori ang bag, inilabas ang mga papel, at sandaling pinagmasdan ng mga ito sa mesa. Walang nagsalita. Parang ramdam ng mga bata na may mabigat na dumating kasama ng ina nila. Kinuha ni Lori ang unang papel at pinunit ito ng dahan-dahan, 1, 2, 3, hanggang sa maging maliliit na piraso. Sumunod ang iba pa. Hindi pa dalos-dalos, parang sinisiguradong hindi na mababasa muli. Tumingin si Ana, nagtataka, pero hindi nagtanong. Si Miguel ay tumigil sa paglalaro at tumingin sa kanya. "Mama, okay ka lang?" Tanong niya. May halong kaba at pag-asa. Ngumiti si Lori. Pilit na mahinahon ang boses. "Oo, anak.
Ayusin lang natin ang hapunan. Habang naghahanda siya ng pagkain, naroon ang panginginig sa kamay niya, pero hindi niya ito ipinakita. Inayos niya ang mesa, nagsali ng kanin, at tinawag ang mga bata. Kumain silang tatlo na parang ordinaryong gabi lang, pero bawat tunog ng kutsara ay may kasamang bigat. Sa loob niya, may unti-unting nababasag. Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa pakiramdam na may bahagi ng buhay niya na itinayo sa mga desisyong hindi niya kailanman napagdesisyonan. At alam niyang ito pa lang ang simula. May kumatok sa pinto habang tinutupi pa ni Lori ang mga pinunit na papel mula kagabi. Hindi malakas ang katok, hindi rin nagmamadali. Parang alam ng taong nasa labas na pagbubuksan siya. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Victor. Maayos ang suot. May hawak na makapal na folder na kulay asul. Hindi siya nagtanong kung pwede siyang pumasok. Pumasok siya agad. Parang bahagi pa rin ng bahay ang bawat hakbang niya. "Kumusta kayo?" sabi niya. Diretso sa mesa ang tingin. Tila sinusukat ang katahimikan sa loob. Umupo sila sa sala. Si Victor ang unang nagbukas ng folder. May mga papel na nakaayos. May sticky notes, may mga bahagi ng naka-highlight. "Alam kong mabigat ang nangyari sa bangko," sabi niya. Parang may alam na alam ang lahat. Hindi niya tinanong kung ano ang naramdaman ni Lori. Diretso siyang nagpatuloy. "Aayusin ko ang lahat ng utang. Lahat. Para sa mga bata." Binanggit niya sina Ana at Miguel na parang garantiya, parang sapat na dahilan. "Pero kailangan nating manatili bilang isang pamilya. Sa papel man lang." Tahimik si Lori, nakikinig, nakatingin sa mga dokumentong inilalapag ni Victor sa mesa. Legal guardianship, paliwanag ni Victor, para raw hindi na siya mahirapan sa bangko, sa mga ahensya, sa mga papeles. Siya na raw ang pipirma sa lahat. Siya na raw ang haharap sa mga institusyon. Mas mabilis to, mas malinis. Dagdag niya, may kumpiyansa sa boses na parang wala ng ibang opsyon. Hindi niya binanggit ang mga detalye ng mga utang, hindi rin niya ipinaliwanag kung bakit ngayon lang ito ginagawa. Tinawag ni Victor ang mga bata at ngumiti. Parang sinasadyang ipakita na para sa kanila ang lahat. "Hindi ko pababayaan ang pamilya natin," sabi niya. Bahagyang hinaplos ang ulo ni Miguel. Tumango si Ana, magalang pero may distansya sa mata. Si Lori ang huling tiningnan ni Victor, parang hinihintay ang sagot. May bigat sa hangin, pero walang banta sa salita. Hindi niya sinabi na may kapalit. Hindi niya sinabi na may tinatago. Lumabas si Victor sandali. Para sagutin ang tawag, iniwan ang folder sa mesa. Napatingin si Lori sa mga papel. May mga pahinang kulang, may mga annex na hindi kasama. Hindi niya alam kung ano ang dapat hanapin. Bumalik si Victor at isinara ang folder. Inusog ito palapit sa kanya. "Pirmahan mo muna to," sabi niya. Parang simpleng pahintulot lang. "Pansamantala lang, hanggang maayos lahat." Pansamantala. Isang salitang madaling paniwalaan kapag pagod na ang loob. Pinirmahan ni Lori ang unang papeles nang hindi binabasa ang bawat linya. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil wala siyang lakas para magtanong. Hawak niya ang ballpen na parang mabigat, pero bawat pirma ay mabilis. Parang ayaw niyang mag-isip ng matagal. Nang matapos, kinuha ni Victor ang mga papel at muling inayos sa folder. "Mabuti," sabi niya. Parang may natapos na gawain. "Ako na ang bahala sa bangko." Hindi sinabi ni Victor na may bagong demand letter na paparating kinabukasan. Hindi niya binanggit na mas lumala ang sitwasyon kaysa sa alam ni Lori. Hindi rin niya sinabi na may mga tawag na hindi sinasagot, mga meeting na siya lang ang nakakaalam. Sa halip, nagpaalam siya na parang wala nang dapat ipag-alala. "Magpahinga ka na," sabi niya bago umalis. "Ako na ang haharap sa lahat." Kinahapunan, tumunog ang telepono ni Lori. Bangko. Bago pa siya makasagot, pumasok ang tawag ni Victor.
Huwag mo nang kausapin, sabi niya agad. Walang pagbati. Sa akin na sila. Mas madali to. Hindi na siya naghintay ng sagot. Pinatay niya ang linya. Naiwan si Lori na hawak ang cellphone, nakatingin sa screen na parang may nawawalang kontrol sa bawat tunog. Sa gabing iyon, napansin ni Ana na may pagbabago. "Mama," sabi niya habang nagliligpit ng pinggan. "Bakit parang hindi ka na tinatawagan?" Napatingin si Lori sa anak. Nag-isip ng sagot na hindi magsisinungaling pero hindi rin magpapaliwanag. "Inaayos lang ni Lolo," sabi niya sa huli. Tumango si Ana pero hindi siya kumbinsido. Habang patay ang ilaw sa dating opisina ni Marco, may isa pang ilaw ang tila mas lalong lumiwanag. Ang pakiramdam na may desisyong ginawa si Lori na hindi na niya hawak ang direksyon. Hindi pa niya alam ang buong saklaw nang napirmahan niya. Ang alam lang niya, gumalaw ang kwento dahil sa katahimikan at sa mga salitang hindi sinabi sa tamang oras. Tumigil si Victor sa mismong pintuan, hindi pa tuluyang umaalis nang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya sinagot agad. Lumakad siya palabas ng bahay, hinayaan ang pinto na bahagyang nakabukas, sapat para marinig ang unang mga salita. "Oo, alam ko," sabi niya sa mababang boses. "Kay Marco yon dati." Binanggit niya ang pangalan na parang karaniwang detalye lang sa usapan, hindi pangalan ng anak na nakaburol pa lang ilang linggo ang nakalipas. Huminto siya sandali, tumingin sa loob ng bahay, saka muling nagsalita. "Huwag muna, ako na ang bahala." Pagbalik niya, maayos pa rin ang mukha, walang bakas ng tawag na katatapos lang. Habang abala si Lori sa kusina, dumiretso si Victor sa dating opisina ni Marco. Binuksan niya ang ilaw, isinara ang pinto, at tahimik na humakbang papunta sa lumang cabinet. Hinila niya ang isang drawer na matagal nang hindi binubuksan. May lumang amoy ng papel at alikabok. Isa-isa niyang inusog ang mga folder hanggang sa makita ang isang manipis na ledger na walang label. Hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ito, isinara ang drawer at nilock ng mariin. Paglabas niya ng silid, pinatay niya ang ilaw, parang walang nangyari. Sa kusina, naroon si Cora, nagkakape na parang bisita lang sa isang normal na hapon. Lumapit siya kay Victor, ibinaba ang tasa at bahagyang ngumiti. Buti pumayag na siya. Sabi niya, hindi man lang binabaan ng boses, may kasamang maikling tawa, parang biro ang lahat. Hindi rin naman siya tatagal kung hindi. Tumango si Victor, walang emosyon. "Kailangan lang yon," sagot niya. Hindi nila napansin na nakatayo si Ana sa may pinto. Hawak ang baso ng tubig, tahimik na nakikinig. Maya-maya, lumapit si Ana kay Victor habang nagsusuot ito ng sapatos. "Lolo," sabi niya, diretso ang tingin. "Nasaan po yung relo ni Papa?" Napahinto si Victor sa paghila ng sintas. "Wala yon," sagot niya agad. Masyadong mabilis, baka nawala na. Tumango si Ana, pero nakita niya ang bahagyang galaw ng kamay ni Victor papunta sa bulsa ng Amerikana. Nandoon ang relo, ang parehong relo na bihirang isuot ni Marco, pero laging iniingatan. Hindi na nagsalita si Ana, pero may naitabi na siyang tanong sa isip. Kinabukasan, sinamahan ni Victor si Lori sa opisina ni Atty. Ibarra para sa mga papel. Tahimik ang abogado, maingat sa bawat galaw. Nang pumasok si Lori, tumango lang si Ibarra kay Victor, parang kumpirmasyon. Walang paliwanag, walang tanong. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa proseso, nakaupo si Lori sa gilid, nakikinig sa mga salitang parang pamilyar, pero hindi malinaw. May mga salitang dating account, transfer, at responsibility na hindi niya lubos maintindihan, pero walang nag-abala na ipaliwanag. Paglabas nila ng opisina, sinabing tapos na raw ang kailangan sa araw na yon. "Magaan na lang to," sabi ni Victor. Parang katiyakan. Tumango si Lori. Kahit may kakaibang bigat sa dibdib,
Hindi niya alam na ang ilang utang na tinutukoy sa mga dokumento ay dating nakapangalan kay Victor. Hindi niya alam na inilipat lang ang mga ito sa pangalan ni Marco noong mga panahong hirap na hirap silang mag-asawa. Hindi niya alam na ang mga papeles na pinirmahan niya ay bahagi ng mas lumang kwento. Sa bahay tahimik ang hapon, naglalaro si Miguel sa sahig, walang pakialam sa usapan ng matatanda. Si Ana naman ay nakaupo sa may bintana, hawak ang cellphone pero hindi nagte-text. Tinitingnan niya ang refleksyon ni Victor sa salamin. Ang paraan ng pagkilos nito, ang kontroladong kilos na parang laging may hawak na mas maraming impormasyon. Sa sala, nakaupo si Lori. Iniisip kung bakit parang laging may nauuna sa kanya ang desisyon. Habang papalubog ang araw, naroon ang malinaw na agwat. May mga bagay na alam ng iba na hindi pa niya alam. May mga kilos na nangyayari sa likod niya. May mga usapang hindi niya naririnig. Hindi niya pa nakikita ang buong larawan. Pero unti-unti nang nabubuo ang hugis ng isang katotohanang hindi niya hiniling. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, may mga lihim na mas maingay kaysa sa anumang sigawan, handang bumigat sa mga susunod na araw. Tumigil ang paulit-ulit na pagring ng cellphone ni Lori, isang hapon nang hindi niya namamalayan. Sanay na siyang silipin ang screen kada ilang minuto. Inaasahan ng numero ng bangko ay isang automated na boses. Ngunit lumipas ang oras na walang tawag, walang text, walang abiso. Pag-uwi niya, napansin niyang may ilaw na muli sa buong bahay. Bukas ang electric fan, umaandar ang modem, may steady na tunog ang refrigerator. Hindi na siya napahinto para magbilang ng segundo kung kailan muling mawawala ang kuryente. Parang may kamay na dahan-dahang nag-ayos ng mga sirang bahagi ng araw-araw niyang buhay. Kinabukasan, may dumating na sobre na hindi niya kailangang buksan agad. Alam niya na kung ano yon bago pa niya hawakan. Resibo ng tuition. Paid in full. May bagong bag sina Ana at Miguel. May kumpletong school supplies na hindi niya binili. Tinignan niya ang mga lapis at notebook sa mesa. Pare-parehong bago. Pare-parehong maayos. Kay Lolo galing. Sabi ni Miguel na parang natural lang. Tumango si Lori. Kahit may kung anong kumurot sa dibdib niya, hindi na niya tinanong kung magkano o kung kailan binayaran. Hindi na rin niya tinanong kung hanggang kailan. Sa eskwela, ipinatawag siya ng principal. Hindi siya kinabahan. Pero may pakiramdam ng paghahanda sa loob. Inalok siya ng mas magaan na teaching load, mas kaunting klase, mas maikling oras. Recommendation ni Mr. Alonzo, sabi ng principal. Parang bonus lang ang lahat. Para raw makapag-adjust ka. Nagpasalamat si Lori, pero habang palabas ng opisina, naisip niyang kahit sa trabaho, may bakas na ng impluwensya ni Victor. Mas madali na ang mga araw niya. Oo, pero parang may kapalit na hindi pa sinasabi. Dumating ang imbitasyon sa hapunan isang Biyernes ng hapon. Hindi ito formal, hindi rin biglaan. Simpleng paanyaya lang mula kay Victor. Sabay-sabay daw silang kumain sa labas, bilang pamilya. Unang beses mula nang mamatay si Marco. Nag-alangan si Lori, pero nakita niya ang ngiti sa mukha ni Miguel nang marinig ang balita. Pumayag siya. Iniisip na baka kailangan din nila ng ganitong sandali. Baka kailangan din nilang magpanggap na may normal pang natitira. Sa restaurant, maayos ang lahat. Tahimik pero hindi mabigat. Umorder si Victor ng mga paborito ng mga bata. Parang kabisado pa rin ang mga gusto nila. Natawa si Miguel sa isang biro na hindi naman ganoon nakakatawa. Pero sapat para mabasag ang tensyon. Ayokong masira ang pamilya natin, sabi ni Victor habang nag-aabot ng pagkain. Hindi ito sinabi bilang sermon, kundi parang paalala. Tumango si Lori, ngumiti si Ana, at sa sandaling iyon, parang may ilusyong bumabalot sa mesa. Parang may buo pang pamilya. Habang kumakain sila, napansin ni Lori na mas magaan ang kilos ng mga bata. May kulay ang usapan. May tanong tungkol sa eskwela, may plano para sa weekend. Hindi na siya hinabol ng kaba
sa bawat sandali. Parang gumagana ang solusyon ni Victor. Parang may kapayapaan na bumalik kahit pansamantala. Hindi niya ito kinuwestiyon. Ayaw niyang sirain ang sandaling iyon. Pag-uwi nila, diretso sa kwarto si Lori. Pagod pero hindi mabigat ang pakiramdam. Nagpalit siya ng damit at umupo sa kama. Iniisip kung kailan siya huling nakaramdam ng ganitong katahimikan. Sa kabilang kwarto, napadaan si Ana para kumuha ng charger. Napansin niya ang isang bagong folder sa ibabaw ng mesa ni Lori. Makapal, kulay kayumanggi, may malinaw na label sa harap. Marriage documents. Hindi niya ito binuksan. Hindi rin siya nagtanong. Tumayo lang siya roon ng ilang segundo. Parang may bagong impormasyon na hindi niya hinihiling pero hindi niya rin maiwasan. Isinara ni Ana ang pinto ng marahan at bumalik sa sarili niyang kwarto. Sa labas ng bahay tahimik ang gabi, walang ingay ng tawag o abiso. Sa loob, natulog si Miguel ng mahimbing, pagod sa kakatawa. Si Lori naman ay nakahiga, nakatingin sa kisame, iniisip kung bakit masyadong mabilis bumalik ang kaayusan. Alam niyang may mali sa katahimikang yon, pero sa unang pagkakataon, pinili niyang huwag itong galawin. Hindi dahil wala siyang hinala, kundi dahil may mga sandaling mas madaling paniwalaan ang kapayapaan kaysa harapin ang katotohanang darating pa lang. Hindi pa man tuluyang natutuyo ang pinggan mula sa hapunan nang tawagin ni Victor si Lori sa sala. Hindi ito pakiusap, kundi paanyayang may bigat. Nakatayo siya sa tabi ng mesa, hawak ang parehong folder na ilang beses nang lumitaw sa mga nakaraang araw. Parang bahagi na ng muebles ng bahay. Kailangan na nating mag-usap ng maayos, sabi niya. Diretso, walang paligoy. Hindi na siya umupo, hindi na rin siya ngumiti. Tumigil si Lori sa kinatatayuan, pinunasan ang kamay sa apron, at lumapit. Ramdam na may paparating na hindi niya gugustuhin. Hindi nag-aksaya ng oras si Victor. Sinabi niyang hindi sapat ang guardianship para sa legal protection na kailangan nila. May mga properties, may negosyo, may reputasyon ng pamilya na kailangang pangalagaan. Binanggit niya ang mga pangalan ng kumpanya, mga dokumentong hindi na raw pwedeng basta-basta ipasa. Kung tutuusin, dagdag niya, pinakamalinis na solusyon ang kasal. Sinabi niya ito na parang ordinaryong salita lang. Parang nagmumungkahi ng mas murang brand sa grocery. Walang emosyon, puro lohika. Nang maintindihan ni Lori ang ibig sabihin, parang may sumabog sa dibdib niya. Hindi, sabi niya agad. Masyadong mabilis, masyadong mariin. Nanginginig ang boses niya, hindi sa takot, kundi sa galit. Kababuyan yan, dagdag niya. Hindi na iniisip kung may makarinig. Para siyang sinampal ng mismong ideya, kasal sa ama ng asawa niya, kahit sa papel lang. Umatras siya ng isang hakbang, parang kailangan ng distansya para makahinga. Si Victor ay nanatiling kalmado, parang inaasahan na ang reaksyon. Hindi ito tungkol sa atin, sagot ni Victor, mababa ang boses. Tungkol ito sa mga bata. Binanggit niya sina Ana at Miguel na parang susi sa bawat pinto. Sinabi niyang walang emosyon ng kasunduan, puro legal lang. Walang mangyayaring labis, walang kahihiyan kung hindi raw ito ipapakita. Ngunit para kay Lori, sapat na ang salita para madumihan ang lahat. Tinalikuran niya si Victor at pumasok sa kwarto. Iniwan ang folder sa mesa, parang apoy na ayaw niyang lapitan. Kinabukasan, maagang dumating ang sheriff notice. Hindi ito sobre ng bangko. Mas makapal ito, mas mabigat sa kamay. Foreclosure, may petsa, may pirma, may ultimatum. Nakalagay ang bahay na tinitirhan nila. Ang bahay na pinangakuan ni Marco na doon lalaki ang mga anak nila. Hindi ito binanggit ni Victor nung nakaraang gabi. Hindi niya ipinakita ang papel na ito. Parang sinadyang itabi para sa sandaling ito. Umupo si Lori sa hagdan. Hawak ang notice. Ramdam ang lamig ng sahig sa balat niya. Sa eskwela, akala niya ay makakatakas siya kahit sandali. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway, may narinig siyang pabulong.
Siya yung may utang, di ba? Asawa niya raw maraming iniwang problema. Hindi binanggit ang pangalan niya, pero alam niyang siya ang tinutukoy. Dumaan siya sa tabi nila na parang wala lang, diretso ang tingin, pero bawat salita ay parang maliit na hiwa. Sa faculty room, may biglang tumahimik nang pumasok siya. Hindi na ito haka-haka. Lumabas na ang kwento. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Victor sa sala. Nakaupo, parang naghihintay. Hindi na sila nagpaligoy. Inilapag ni Lori ang sheriff notice sa mesa. "Ito ba ang hindi mo sinabi?" Tanong niya. Mababa ang boses. Nanginginig ang kamay. Hindi sumagot agad si Victor. Tiningnan niya ang papel. Saka tumingin sa kanya. "Kaya kailangan nating kumilos," sabi niya. Walang paghingi ng tawad. Walang paliwanag kung bakit itinago. Puro direksyon lang. Lumabas sina Ana at Miguel mula sa kwarto. Naaamoy ang tensyon. Tumigil sila sa may pintuan. Nag-aabang. Tumingin si Lori sa mga anak niya. Kay Ana na pilit inuunawa ang sitwasyon. Kay Miguel na halatang nalilito. Doon siya huminga ng malalim. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. "Gagawin ko," sabi niya sa wakas. Malinaw, tahimik. Hindi niya tinukoy kung ano. Pero alam nilang lahat ang ibig sabihin. Bumagsak ang katahimikan sa bahay. Mabigat at permanente. Nang gabing iyon, nakahiga si Lori sa kama. Nakatingin sa kisame. Hindi na siya nag-isip ng tama o mali. Alam lang niya na may mga desisyong hindi pinipili dahil gusto, kundi dahil wala nang ibang natitira. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog ang mga bata, walang kaalam-alam sa bigat ng salitang binigkas ng ina nila. At sa sala, nanatili ang folder sa mesa. Bukas, handa, parang patunay na may mga pintuang kapag binuksan, hindi na muling maisasara. Hindi tumunog ang cellphone ni Lori habang nakaupo siya sa loob ng munting tanggapan ng civil registrar. Walang mensahe, walang tanong, walang kahit sinong naghahanap. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang kaluskos ng papel sa mesa ng clerk. Nakapila ang mga dokumento sa harap nila ni Victor, maayos, pantay, parang checklist ng isang transaksyong matagal nang napagdesisyunan. Hindi niya alam kung ilang minuto na silang nandoon. Pakiramdam niya, huminto ang oras sa sandaling pumasok siya sa silid. Binasa ng clerk ang mga pangalan nila nang malinaw, parang karaniwang kasal lang ito. Tinawag si Lori bilang bride, tinawag si Victor bilang groom. Walang musikang tumugtog, walang nagpalakpak. May isang empleyadong nagsilbing saksi. Hindi man lang nagtanong kung may nararamdaman sila. Nang iabot ang marriage certificate, bahagyang nanginginig ang kamay ni Lori habang hawak ang ballpen. Pinirmahan niya ang papel na parang kontrata. Walang pangako, walang pangarap, walang kahit anong imahinasyon ng hinaharap. Tapos na agad. Parang mas mabilis pa sa pagkuha ng clearance. Hindi hinawakan ni Victor ang kamay niya. Hindi rin siya tumingin sa mata niya. Tumayo lang siya. Inayos ang Amerikana at kinuha ang kopya ng papeles. Tapos na, sabi niya, hindi bilang hudyat ng simula, kundi pagtatapos ng isang problema. Tumango si Lori, walang sagot. Lumabas sila ng gusali na parang 2 taong nagkataong sabay lang lumakad. Sa labas, may ibang bagong kasal na nagpipicture, may bulaklak, may tawa. Hindi sila tinignan ni Lori. Tahimik ang biyahe pauwi. Walang usapan, walang paliwanag kung ano ang susunod. Pagdating sa bahay, binuksan ni Victor ang pinto at pumasok na parang dati. Parang walang nagbago. "Sa dating kwarto ka pa rin," sabi niya. Parang paalala lang. Mas maayos yon. Tumango si Lori, dinala ang bag sa silid na dati nilang mag-asawa. Sa hallway, naramdaman niya ang bigat ng hangin, parang masikip kahit maluwang ang bahay. Magkahiwalay ang kwarto, pero pareho ang bigat na dala ng bawat pintong isinara. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, narinig niya ang boses ni Cora mula sa sala. Hindi nito alam na naririnig siya. "Ayos na ang problema," sabi nito kay Victor.
May kasamang magaan na tawa. Buti na lang mabilis kang kumilos. Walang sumagot agad si Victor, pero sapat na ang katahimikan para maintindihan ang ibig sabihin. Para sa kanila, tapos na ang lahat. Isang problema lang na naisara. Isang pirma lang na kailangan. Umakyat si Lori sa kwarto nang hindi na dumaan sa sala. Isinara niya ang pinto at naupo sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sarili. Pareho pa rin ang muka, pareho ang mata, pero may kung anong nawala. Inangat niya ang kamay at dahan-dahang hinila ang singsing ni Marco. Hindi ito kumapit. Madaling natanggal, parang matagal nang handang bumitaw. Hawak niya ito sa palad. Malamig, pamilyar. Doon lang bumigay ang luha. Hindi malakas, hindi hagulgol, kundi tahimik na pagiyak na parang pagod na. Hindi niya inisip kung tama ang ginawa niya. Hindi niya rin inisip kung may babalikan pa. Ang alam lang niya, may nawala sa kanya na hindi na maibabalik. Hindi lang ang pagiging asawa ni Marco, kundi ang huling pakiramdam na may kontrol siya sa sariling buhay. Sa labas ng kwarto, may mga hakbang si Victor, maayos, kontrolado. Sa kabilang dulo ng bahay, naroon ang mga bata, tahimik, hindi alam kung ano ang nagbago, pero ramdam ang bigat. Nang gabing iyon, hindi niya tinanggal ang ilaw. Nakahiga siya sa kama, hawak ang singsing sa kamao. Pinipigilan ang hininga para hindi marinig ang pag-iyak. Ang bahay ay pareho pa rin, parehong dingding, parehong bubong, pero iba na ang kahulugan ng bawat sulok. Hindi siya nanalo, hindi rin siya lumaban. Natalo siya sa katahimikan, sa bilis ng proseso, sa sistemang mas mabilis kaysa sa damdamin. At sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw ang isang bagay. May desisyong ginawa na hindi na niya mababawi. Ang pirma ay nandoon na. Ang papel ay napatunayan na. At ang pagkawala, hindi ng pera, hindi ng bahay, kundi ng dignidad, ay tuluyan ng nag-ugat. Sa sandaling iyon, kahit hindi pa niya alam ang susunod na mangyayari, alam niyang hindi na babalik ang dati. Nagising si Lori sa tunog ng kutsilyong tumatama sa chopping board. Hindi iyon galing sa kusina niya. Dahan-dahan siyang umupo sa kama, nakikinig, sinusukat kung nasaan siya. Pareho pa rin ang kwarto, ang kurtina, ang aparador, ang lumang orasan. Pero may kung anong mali sa ritmo ng umaga. Nang lumabas siya, nakita niyang maayos nang nakahain ng almusal. Si Victor ang nag-ayos, tahimik, eksakto ang oras. Parang may sinusunod na schedule na matagal nang umiiral bago pa siya gumising. 6:00 ang almusal, sabi ni Victor nang hindi siya tinitingnan. Mas maayos kung masasanay ang mga bata. Tumango si Lori, kahit hindi niya alam kung kailan na pagdesisyonan yon. Umupo si Miguel, inaantok pa, at si Ana naman ay tahimik na sumunod. Walang tanong, walang reklamo. May oras ang lahat. Oras ng kain, oras ng alis, oras ng tahimik. Hindi ito sinabi ng diretso, pero malinaw sa bawat kilos ni Victor. Parang may bagong may-ari ang oras ng bahay. Lumipas ang mga araw na ganito ang takbo. May schedule sa pagdating ng bisita, may paalala kung sino ang dapat makausap at kung sino ang hindi. May oras kung kailan pwedeng gamitin ang sala at kung kailan dapat umakyat sa kwarto. Hindi kailanman sinabi ni Victor na bawal si Lori, pero ramdam niyang palaging may hangganan. Minsan, nahuli niya ang sarili niyang nagtatanong. Kung ano nga ba ang papel niya? Asawa ba siya? Guardian? O pirma lang sa dokumento? Wala siyang malinaw na sagot. Sa gabi, biglang nagigising si Miguel. Umiiyak. Hinahanap siya. Umuupo si Lori sa gilid ng kama. Hinihimas ang likod ng anak. Mama, tanong nito isang gabi. Halos pabulong. Kasal ka rin ba kay Papa noon? Napahinto siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Oo, sabi niya sa huli. Piniling simple ang sagot. Tahimik si Miguel sandali, saka muling humiga. Bakit iba ngayon? Hindi na siya sumagot.
Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil wala siyang salitang sapat. Si Ana naman ay lalong tumahimik. Hindi na siya nagtatanong, hindi na rin nakikipagdiskusyon. Nakaupo lang siya madalas sa gilid, nakikinig, nagmamasid. Napapansin niya ang mga detalye, kung paano magbukas ng pinto si Victor, kung paano ito tumahimik kapag may tawag, kung paano nito tingnan ang mga papel bago itago. Minsan, nagkakasalubong ang tingin nila ni Lori at doon lang sila nagkakaintindihan. Walang salita, pero may pareho silang nararamdaman. May mali, pero hindi pa nila alam kung paano haharapin. Sa eskwela, napansin ni Lori ang pagbabago sa sarili. Nagtuturo siya ng aralin na kabisado na niya, pero parang lumalabas ang mga salita ng walang bigat. May estudyanteng nagtanong, hindi niya agad nasagot. May tumawa sa likod, hindi niya napansin. Nakatingin siya sa pisara, pero ang isip niya ay nasa bahay, sa mesa, sa schedule, sa papel na nagtakda ng lahat. Isang beses, tinawag siya ng kapwa guro. Okay ka lang? Ngumiti siya. Oo, sagot niya. Kahit hindi niya sigurado kung totoo. Pag-uwi niya isang hapon, may bisitang dumating nang hindi niya alam. Kaibigan ni Victor. Umupo sila sa sala, nag-usap tungkol sa negosyo, parang wala siya roon. Dumaan siya para kumuha ng tubig, tumango bilang pagbati, pero hindi siya isinama sa usapan. Hindi rin siya tinanong. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagiging bisita sa sariling bahay. Naroon ka, pero hindi ka kasama. May upuan ka, pero hindi ikaw ang may-ari ng espasyo. Sa gabi, umakyat siya sa kwarto ng mas maaga. Umupo siya sa gilid ng kama, nakikinig sa mga tunog ng bahay, ang paglakad ni Victor, ang paghina ng boses sa telepono, ang pagsara ng pinto. Dito lang, sa loob ng silid, niya nararamdaman ang katahimikan na kanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan yon. Hindi niya alam kung saan siya lulugar sa umagang darating. Ang alam lang niya, bawat araw ay parang pareho, pero mas lalong nawawala ang pakiramdam ng direksyon. Sa ilalim ng bubong na yon, may 3 taong natutong manahimik sa magkakaibang paraan. Si Victor sa kontrol, si Ana sa pagmamasid, at si Lori sa paghinga. Isang araw sa isang pagkakataon, kahit hindi niya alam kung saan patungo. Ang pagkalito ay hindi bigla ang bumagsak. Dahan-dahan itong kumapit, parang aninong hindi mo namamalayan, pero hindi ka na binibitawan. May kaluskos sa bag na hindi na ginagamit. Hinila ni Ana ang zipper ng lumang backpack ni Marco. Iyong itinabi nila sa itaas ng aparador at hindi na muling binuksan. Mula nang mamatay ito, may hinahanap lang sana siyang lumang ID para sa school requirement, sabi niya kay Lori. Pero nang ipasok niya ang kamay sa maliit na bulsa sa gilid, may tumama sa mga daliri niya. Isang manipis, itim na USB, walang label, walang marka. Parang hindi sinasadyang naiwan. Tinitigan niya ito sandali bago inilabas, parang may kutob na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya agad sinabi kay Lori. Dinala niya ang USB sa kwarto niya at isinaksak sa laptop na bihira niyang gamitin. Matagal bago bumukas ang laman. Parang matagal na ring hindi nabubuksan. Lumitaw ang ilang folder na may mga petsa at pangalan ng kumpanya na hindi niya kilala. Hindi niya agad naintindihan ang mga numero, pero napansin niya ang mga petsa. May ilan na mas huli kaysa sa sinasabi ni Victor tungkol sa utang. Mas bago, mas sariwa. Isinara niya ang laptop nang marinig ang yabag sa hallway. Itinago ang USB sa drawer. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Ana. Ipinakita niya ang USB kay Lori sa kusina habang naghuhugas sila ng pinggan. Galing to kay Papa, sabi niya. Diretso, walang paligoy. Napahinto si Lori, basa pa ang kamay. Tumulo ang tubig sa sahig. Tinitigan niya ang maliit na bagay sa palad ng anak. Parang biglang bumigat ang hangin. Dinala nila ang laptop sa mesa, isinaksak ang USB at sabay na tumingin sa screen.
Doon niya nakita ang mga dokumento, mga kontrata, mga transaksyon, mga halagang pamilyar at hindi pamilyar. Habang binubuksan niya ang ilang file, may isang bagay na agad niyang nakilala. Ang pirma ni Marco. Hindi ito ang pirma na ginagamit niya sa mga simpleng papeles. Mas magulo, mas minadali. Parang pinirmahan sa gitna ng pagod o pagmamadali. May mga deal na magkakasunod ang petsa, parang hinabol ang oras. Hindi niya maalala na sinabi ni Marco ang tungkol sa mga ito. Wala ring bakas ng usapan nila tungkol sa ganoong halaga ng pera. Napaupo si Lori, hawak ang gilid ng mesa, pilit inaayos ang paghinga. Kinabukasan, nagpa siyang kausapin si Attorney Ibarra. Hindi niya sinabi kay Victor. Dumiretso siya sa opisina, dala ang USB sa bag. Tahimik ang abogado habang pinapakinggan siya. Tinitingnan ang ilang dokumentong ipinakita niya. Hindi ito nagulat, hindi rin ito nagalit. Sa halip, nagtanong ito ng marahan, pero tumama. Kailan mo huling kinausap ang asawa mo tungkol sa pera? Napatingin si Lori sa kanya, parang tinamaan ng ilaw sa madilim na silid. Hindi niya agad nasagot. Habang pauwi siya, bumalik sa isip niya ang mga gabing tahimik si Marco. Mga gabing nakaupo ito sa sala, may hawak na cellphone, nakatitig sa screen pero hindi nagsasalita. Kapag tinatanong niya kung sino ang kausap, ngumingiti lang ito at sinasabing trabaho. May mga tawag na tinatapos agad kapag papasok siya sa kwarto. May mga linggong parang laging pagod, laging nagmamadali, pero hindi niya pinilit alamin. Akala niya, respeto ang ginagawa niya. Ngayon, hindi na siya sigurado. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Victor sa sala, may kausap sa telepono. Tumigil ito nang makita siya. Parang may pinutol na usapan. Tumangulang siya bilang bati. Sa sandaling iyon, may bagong anyo ang bawat kilos ni Victor sa mata ni Lori. Ang kumpiyansa, ang bilis magdesisyon, ang tila laging handa. Naalala niya ang aksidente ni Marco, kung gaano ito kabilis tinapos, kung gaano kaunti ang tanong. Naalala niya kung sino ang nag-asikaso ng lahat. Sa kwarto niya, inilabas ni Lori ang USB at muling binuksan ang mga file. Mag-isa na. Isa-isa niyang binasa ang mga detalye, hindi man niya lubos maintindihan ang lahat, pero malinaw ang pattern. Ang utang ay hindi biglaan, ang mga transaksyon ay hindi aksidente. At si Marco, hindi lang basta umutang, parang may dinadala siyang bagay na mas malaki kaysa sa kaya niyang akuin mag-isa. At may taong mas matagal nang nakakaalam. Hindi pa niya binuo ang buong katotohanan. Hindi pa niya kayang pangalanan kung ano talaga ang nangyari. Pero unti-unti, nagdugtong-dugtong ang mga piraso, ang utang, ang aksidente, ang pagmamadali ni Victor, ang katahimikan ni Marco. Parang puzzle na matagal nang nasa harap niya, ngayon lang niya sinimulang ayusin. At habang mas dumarami ang nabubuo, mas malinaw ang isang bagay. May kasinungalingang matagal nang gumagalaw sa paligid niya at hindi na niya kayang ipikit ang mata. Hindi nagtanong si Lori nang marinig niyang bumukas ang pinto ng opisina ni Victor sa ibaba. Hindi rin siya lumabas ng kwarto. Sa halip, inilapag niya ang laptop sa mesa, inilabas ang USB at mga papeles at nagsimulang magtrabaho. Tahimik ang bahay sa oras na yon. Wala ang mga bata, nasa eskwela at abala si Victor sa mga tawag. Isa-isa niyang kinopya ang mga file. Sinisigurong may backup, may duplicate, may paraan siyang bumalik sa mga ito kung sakaling mawala. Hindi siya nagmamadali, pero hindi rin siya nag-aksaya ng oras. Nang matapos siya, isinara niya ang laptop at itinago ang kopya sa ilalim ng drawer sa likod ng mga lumang libro ni Ana. Pagkatapos, kinuha niya ang marriage contract na matagal na niyang iniiwasang basahin. Ngayon lang niya ito binuksan ng buo. Mabigat ang papel, parang may sariling bigat ang bawat pahina. Binasa niya ang mga probisyon, may mga salitang legal na hindi niya agad naintindihan. May mga seksyong hindi ipinaliwanag sa kanya noon. May mga kapangyarihang ibinigay niya kay Victor
na hindi niya alam na ibinibigay niya. Napahinto siya sa isang linya, binasa ulit, saka huminga ng malalim. Kinabukasan, hindi siya pumasok agad sa opisina ni Attorney Ibarra. Sa halip, naghintay siya sa isang maliit na cafe sa kanto. Tahimik, walang pangalan. Nang dumating ang abogado, walang sekretarya, walang folder na dala. Umupo lang ito sa tapat niya, nag-order ng kape at naghintay. Inilabas ni Lori ang ilang kopya ng dokumento, hindi lahat. Gusto ko lang maintindihan, sabi niya, diretso. Tiningnan ni Ibarra ang mga papel, hindi nagulat. Parang matagal na niyang inaasahan ang tanong. May mga probisyon dito na pwede mong gamitin, sabi ni Ibarra matapos ang ilang sandali. Pero may kapalit ang bawat galaw. Hindi niya sinabi kung ano ang dapat gawin. Hindi rin niya pinigilan si Lori. Nagbigay lang siya ng impormasyon, sapat para makagalaw, pero hindi sapat para maging kampante. Bago umalis, tumingin siya kay Lori. Sigurado ka bang handa ka sa malalaman mo? Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya, kinuha ang bag, at umalis. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Ana sa kwarto, nagbabasa. Umupo siya sa tabi ng anak, hindi bilang ina na magtatanong ng assignment, kundi bilang taong may kailangang marinig. Ana, sabi niya, mahinahon, gusto kong malaman kung ano ang napapansin mo. Hindi nagulat si Ana, parang matagal na niyang hinihintay ang tanong. Ikinuwento niya ang mga nakita, ang relo sa bulsa ni Victor, ang mga tawag na tinatapos agad, ang mga papel na nilalabas at itinatago. Walang hinala sa boses niya, puro obserbasyon lang. Tumango si Lori sa bawat salita. Parang kinukumpirma ang mga pirasong nasa isip niya na. Hindi niya sinabi kay Ana ang buong plano. Hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Sapat na ang alam ng anak para maging saksi, hindi kasabwat. Nang gabing iyon, nag-impake si Lori ng maliit na bag. Hindi para umalis, kundi para handa. Nilagyan niya ito ng ilang dokumento, pera at kopya ng files. Inilagay niya ito sa ilalim ng kama, hindi halata, pero madaling abutin kung kailangan. May sandaling naisip niyang umalis na lang, kunin ang mga bata at mawala. Pero alam niyang hindi ganoon kadali. Hindi na ngayon. Pinili niyang manatili sa bahay hindi dahil gusto niya, kundi dahil may dahilan na. Alam niya na ang bawat araw na naroon siya ay pagkakataon para mas marami pang makita, mas marami pang maintindihan. Sa hapagkainan, normal pa rin ang kilos niya. Sumunod pa rin siya sa schedule ni Victor. Ngunit may pagbabago sa paraan ng pakikinig niya, sa paraan ng pagtitig. Hindi na siya basta naroon lang, nanonood na siya. Sa gabi, habang natutulog ang mga bata, umupo siya sa gilid ng kama at inisip ang mga posibleng mangyari. Hindi siya matapang. Hindi rin siya handa. Ngunit wala na siyang pwedeng mawala. Hindi dignidad, hindi takot, hindi ang ilusyon ng normal. Ang natitira na lang ay ang mga anak niya at ang katotohanang unti-unti nang lumilinaw. At sa unang pagkakataon, mula nang pumirma siya ng papel, gumalaw siya hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil sa sariling desisyon, kahit nanginginig. Kahit walang kasiguruhan. Nakalapag na sa mesa ang ledger bago pa man magsalita si Lori. Hindi niya ito inihagis. Hindi rin niya idiniin. Tahimik lang niyang inilatag. Kasunod ang maliit na USB na ilang beses na niyang hinawakan pero ngayon lang niya ginamit bilang sandata. Nakatayo si Victor sa tapat niya. Hawak ang baso ng tubig. Napahinto sa gitna ng pag-inom. Walang sigaw. Walang luha. Ang katahimikan ang unang bumigat sa pagitan nila. Alam ko na, sabi ni Lori, diretso, walang paligoy. Hindi niya tinanong kung handa si Victor makinig. Binuksan niya ang ledger, itinuro ang mga pahina, ang mga petsa, ang mga pangalan ng kumpanya. Ipinaliwanag niya kung paano ginamit si Marco bilang front, kung paano inilipat ang mga utang, kung paano nagmukhang desisyon ng isang lalaking nagkamali. Pero hindi talaga. Habang nagsasalita siya, nanatiling tahimik si Victor.
Pero unti-unting nagbago ang tindig nito. Mula sa kumpiyansa, naging maingat. Hindi siya nagtaas ng boses nang banggitin ang pangalan ni Marco. Hindi rin niya pinalambot ang mga salita. Sinabi niya ang mga nakita niya sa USB, ang mga kontratang pinirmahan ng minadali, ang mga halagang hindi tugma sa kwento ni Victor. Hindi ito aksidente, sabi niya. At hindi lang ito tungkol sa utang. Doon napatingin si Victor sa kanya ng diretsyo. Parang unang beses niyang kinilala ang babaeng nasa harap niya hindi bilang problema, kundi bilang banta. Ginawa ko yon para protektahan ang negosyo, sagot ni Victor matapos ang ilang segundo. Hindi niya itinanggi ang lahat. Kalahati lang. Sinabi niyang kailangan niyang iligtas ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya. Na si Marco ang pumayag, na alam nito ang pinapasok nito. Hindi niya binanggit ang pagiging anak. Hindi niya binanggit ang responsibilidad. Negosyo ang una. Palaging negosyo. Sa sandaling iyon, malinaw kay Lori kung saan siya nakapwesto sa hierarchy ng buhay ni Victor. Kung gagalawin mo pa ang mga bata, sabi ni Lori, mababa ang boses pero malinaw ang bawat salita. Ilalabas ko lahat. Itinuro niya ang USB, ang ledger, ang mga kopya. Sinabi niyang alam niya kung saan ito dadalhin, kung kanino ipapakita. Hindi ito banta na may galit. Isa itong kondisyon, isang linya na malinaw na itinakda. Sa unang pagkakataon, hindi sumagot agad si Victor. Napaupo siya, mabagal, parang may biglang bumigat sa tuhod niya. Hindi siya sanay sa ganitong usapan, usapang hindi niya kontrolado. Tinignan niya si Lori na parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit. Ngunit may bakas ng pagkawala ng kontrol sa paraan ng paghinga niya, sa paraan ng paghawak niya sa mesa. Tahimik ang bahay, pero ramdam ang banggaan ng dalawang mundong matagal nang naglalaban. Hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo, sabi ni Victor sa huli. Pero wala na ang dating lakas sa boses. Tumayo si Lori, hindi para umalis, kundi para tapusin ang usapan sa sarili niyang termino. Naiintindihan ko sapat, sagot niya. At sapat na yon. Hindi siya humingi ng paumanhin. Hindi rin siya nag-alok ng kompromiso. Ang alok niya ay katahimikan kapalit ng kaligtasan ng mga anak niya. Hindi siya umalis ng bahay. Hindi siya nag-empake. Nanatili siyang asawa sa papel, sa parehong bubong, sa parehong mesa. Ngunit may nagbago. Hindi na siya nakaupo sa gilid ng desisyon. Hawak niya ang katotohanan at alam ni Victor iyon. Sa gabing iyon, walang schedule na binanggit. Walang paalala. Tahimik silang kumain. Parang unang beses na may malinaw na hangganan. Sa kwarto niya, inilagay ni Lori ang ledger at USB sa bag na matagal nang handa. Umupo siya sa kama, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Hindi siya nanalo sa paraang inaasahan ng iba. Walang hustisyang bumagsak mula sa langit. Walang kamay na umabot para iligtas siya. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang pumirma siya ng papel, alam niyang hindi na siya basta ginagalaw ng mga desisyon ng iba. Sa kabilang kwarto, tahimik ang mga bata. Hindi nila alam ang eksaktong nangyari, pero ramdam nila ang pagbabago sa hangin. Sa sala, nakaupo si Victor, mag-isa, hawak ang basong matagal nang walang laman. Ang kapangyarihang matagal niyang inangkin ay may kapalit pala. At ngayon, may isang taong may hawak nito. At si Lori, kahit na natili sa papel, ay hindi na basta bahagi ng plano. Siya na ang kondisyon. Unti-unting nagbago ang galaw ng bahay, hindi sa pamamagitan ng sigawan o paghaharap, kundi sa katahimikang may kasamang pagkawala. Isang umaga, narinig ni Lori ang tawag sa telepono ni Victor na mas maikli kaysa dati. Wala nang mahabang paliwanag, wala nang kumpiyansang tono. Saka na lang, sabi nito bago ibaba ang linya. Maya-maya, may isa pang tawag na hindi na sinagot. Sa loob ng ilang araw, napansin ni Lori na may mga papeles na hindi na inuuwi,
May mga folder na nananatiling nakasara at may mga taong hindi na bumibisita sa bahay. May mga negosyong biglang tumigil ang operasyon. Hindi ito inanunsyo, pero ramdam sa mga bulong, sa mga balitang pahapyaw na naririnig ni Victor sa radyo. May mga dating kausap na hindi na nagbabalik ng tawag. May mga pangalang hindi na binabanggit sa hapagkainan. Hindi na kulong si Victor. Walang pulis na dumating. Walang eksenang hinintay ng kahit sino. Ngunit malinaw na may nabawas sa impluwensya, sa awtoridad, sa paraan ng pagtingin sa kanya ng mundo sa labas. Sa loob ng bahay, nawala ang mga schedule. Wala nang eksaktong oras ng almusal na ipinapaskil. Wala nang paalala kung sino ang darating at kailan. Parang kusa itong naglaho, parang hindi na mahalaga. Ngunit kapalit nito, ang distansyang hindi na mabubura. Tahimik silang kumakain, hindi dahil sa takot, kundi dahil wala nang kailangang sabihin. Ang dating control ay napalitan ng maingat na pag-iwas, parang pareho nilang alam na may hangganan na hindi dapat tawirin. Si Ana ang unang nagbukas ng mga tanong, hindi kay Victor, kundi kay Lori. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng gamit sa kwarto, huminto ito at tumingin sa kanya. "Mama," sabi niya, mahinahon, "ano ba talaga ang nangyari kay Papa?" Walang galit sa boses niya, walang sumbat. Klaro lang ang pagnanais na maintindihan. Umupo si Lori sa kama. Pinili ang mga salitang hindi magsisinungaling, pero hindi rin dudurog. Ikinuwento niya ang sapat, ang utang, ang mga problemang hindi nila alam noon, ang mga desisyong ginawa ng hindi sila kasama. Hindi niya binanggit ang lahat. Hindi pa panahon. Tumango si Ana. Tahimik na tinanggap ang mga sagot. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagtalo. Parang may piraso ng larawan na sa wakas ay nailagay sa tamang lugar. Mula noon, mas madalas siyang magmasid. Mas bihira ang biglaang emosyon. Mas malinaw ang tingin niya sa mundo. Kahit mas mabigat ang nalaman. Hindi niya sinisi ang ina niya. Hindi rin niya ipinagtanggol ang ama. Pinili lang niyang umunawa. Si Miguel naman ay bumalik sa mahimbing na tulog. Hindi na siya biglang nagigising sa gabi. Hindi na nagtatanong kung kailan uuwi si Papa. Sa halip, mas mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Lori kapag sabay silang naglalakad. May mga sandaling napapatingin siya sa litrato ni Marco, pero hindi na siya nagsasalita. Parang tahimik niyang tinanggap ang kawalan. Kahit hindi niya ito lubos maintindihan. Para sa kanya, sapat na ang presensya ng ina. Sa eskwela, nanatiling guro si Lori. Pareho pa rin ang apelyidong ginagamit niya. Pareho pa rin ang silid-aralan. Pareho pa rin ang mga estudyanteng tinuturuan. Ngunit may ibang bigat na siyang dala. Hindi na siya natitinag sa maliliit na problema. Hindi na siya madaling mataranta sa bulungan. Kapag may nagtatanong tungkol sa asawa niya, simple na lang ang sagot niya. Hindi na siya nag-i-explain. Hindi na rin siya nagtatago. May mga araw na nakakasalubong niya si Victor sa sala. Parehong tahimik, parehong may sariling iniisip. Hindi na ito nagbibigay ng utos. Hindi na rin ito humihingi ng paumanhin. Ang pagitan nila ay hindi galit, kundi isang malinaw na kasunduang hindi na kailangang pag-usapan. Sa mga sandaling iyon, alam ni Lori na hindi niya nakuha ang hustisyang inaasahan ng iba. Ngunit nakuha niya ang espasyong kailangan niya para huminga. Sa labas ng bahay, patuloy ang buhay. Sa loob, may mga sugat na hindi na maghihilom. Pero hindi na rin dumudugo. Hindi perpekto ang naging resulta. Walang malinaw na panalo. Ngunit sa katahimikang iyon, unti-unting natutunan ni Lori kung paano dalhin ang bigat. Hindi bilang biktima, hindi bilang bayani, kundi bilang isang ina at isang babae na piniling manatili. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil yon ang realidad na kanyang hinarap. Maingat na inayos ni Lori ang mga sobre sa mesa, isa-isa. Parang may sinusunod na ayos na siya lang ang nakakaalam. Wala nang may pulang marka, wala nang nakabold na banta, wala nang salitang final notice na nakakasugat sa mata. Mga ordinaryong sulat na lang,
resibo, memo ng eskwela, paalala ng barangay. Ngunit kahit wala na ang bigat ng dati, hindi rin gumaan ang pakiramdam. Parang nasanay na ang dibdib niya sa tensyon. At kahit wala na ito, may naiwan pa ring puwang. Binuksan niya ang drawer sa gilid ng kama at inilabas ang marriage certificate. Maayos pa rin ang papel, walang lukot, walang mantsa. Tinitigan niya ang mga pangalan, ang kanya at ang kay Victor, magkatabi, pantay ang letra, parang normal lang. Hindi niya ito hinawakan para sirain, hindi rin niya itinago sa mas malalim na sulok. Ibinaba niya ito pabalik sa drawer, dahan-dahan, parang sinasabing hindi niya ito ikinakaila. Pero hindi rin niya ito niyayakap. Isa lang itong katotohanan sa marami. Nariyan, pero hindi sentro ng lahat. Sa kabilang kwarto, naghahanda na sina Ana at Miguel. May ingay ng zipper, may tunog ng sapatos sa sahig. Lumabas si Miguel na may hawak na bag, ngumiti kay Lori. "Ready na ako, ma'am," sabi nito. Mas malinaw na ang boses kaysa dati. Si Ana naman ay tahimik na sumunod. Hawak ang cellphone pero tumingin muna sa ina niya bago lumabas ng kwarto. Walang tanong, walang kailangang linawin. Sapat na ang tingin. Pumasok si Lori sa banyo at humarap sa salamin. Napansin niya ang mga linya sa gilid ng mata niya na hindi niya napapansin noon. Hindi ito bakas ng pagod lang, kundi ng mga desisyong pinanindigan. Kinuha niya ang relo ni Marco mula sa maliit na lalagyan. Hindi niya ito isinusuot noon. Masyadong mabigat ang kahulugan. Ngayon, isinuot niya ito sa pulso, inayos ang strap, at tiningnan ang sarili. Hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang paalala ng isang buhay na may mga lihim at ng katotohanang hindi lahat ng minahal ay lubos mong nakilala. Paglabas niya ng banyo, nadatnan niya si Victor sa sala. Nakaupo ito, nagbabasa ng dyaryo, tahimik. Hindi siya tumingin agad. Walang bumati, walang nagpaalam. Nang dumaan si Lori papunta sa pinto, bahagyang tumango si Victor, hindi bilang asawa, hindi bilang amo ng bahay, kundi bilang isang taong alam ang hangganan. Tumango rin si Lori, pareho ang bigat, pareho ang linaw. Hindi nila kailangang magsalita. Matagal na nilang alam ang posisyon ng bawat isa. Lumabas sila ng bahay ng magkakasama. Si Lori sa gitna, hawak ang kamay ni Miguel. Si Ana sa kabilang gilid. Walang paliwanag sa kapitbahay. Walang deklarasyon sa mundo. Simpleng lakad lang palabas ng gate, parang karaniwang umaga. Ngunit sa bawat hakbang, may dala silang mga bagay na hindi nakikita. Mga tanong na walang sagot. Mga desisyong hindi ipinaliwanag, mga sugat na hindi ipinakita. Habang naglalakad sila sa kalsada, ramdam ni Lori ang bigat ng relo sa pulso niya. Hindi ito pabigat, kundi paalala na may mga oras na hindi na niya maibabalik at may mga sandaling pinili niyang panindigan. Hindi niya iniwan si Victor at hindi rin niya tinanggap ang papel bilang asawa sa puso. Nanatili siya sa gitna ng isang desisyong hindi niya hiniling, pero siya ang humawak. Sa eskwela, iniwan niya ang mga anak sa gate, tulad ng dati. Yumakap si Miguel, mahigpit pero sandali lang. Tumango si Ana, may bahagyang nangiti, sapat para sabihing okay lang siya. Habang papalayo ang mga bata, nanatili si Lori sandali. Pinapanood silang mawala sa loob ng bakuran. Wala siyang iniisip na sermon sa sarili. Wala ring hinahanap na kapatawaran. Sa katahimikan ng sandaling iyon, malinaw ang isang bagay sa kanya. May mga desisyong hindi mo kayang ikahon bilang tama o mali. May mga pagpiling ginagawa hindi para manalo, kundi para mabuhay. At sa kabila ng lahat, ng kasunduan, ng katahimikan, ng mga lihim, naroon siya, nakatayo, humihinga. Dala ang bigat na siya mismong pumili na huwag bitawan. Hindi ito kwento ng tagumpay. Hindi rin ito kwento ng pagkatalo. Isa lang itong buhay na ipinagpatuloy. Araw-araw, nang may buong kamalayang may presyo ang bawat paninindigan. At dito nagtatapos ang ating kwento.
Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.